Ang taong ito ay si Izo, at gabi-gabi ay natutulog siya sa iisang kama kasama ang dalawang napakagandang babae. Pero ang totoo, labis siyang naiinis pagkasama ang dalawang naggagandahang dilag. Sa tuwing lalapit ang mga ito, kusa siyang umaatres dahil hindi sila tao. Isa silang mga disaster class virus, si Izo mismo ang lumikha sa kanila. Isang maling galaw lang at tuluyan siyang lalamunan ng buo, wala ni Katie Ting na matitira. Dahil si Izo, hindi siya ordinaryong lalaki. Isa siyang alchemist, isang espesyalista sa paggawa ng mga buhay na kalamidad. Ngunit kahit siya, hindi inaasahan ang nangyari. Isang araw, nagkamali ng malaki ang isa niyang eksperimento. Sinunod niya ang plano para sa tinatawag na huling kalamidad. Pero sa halip na isang nakakatakot na nilalang, isang babae ang lumabas. Isang nakakabighaning babae. Sa una, inisip ni Izo na iyon ay isang pagkukunwari lamang, isang pekeng anyo ng tao na nagtatago ng totoong panganib. Ang akala pa niya, yung dalawang nakausli ay mga imbakan ng enerhiya. Ngunit ang resulta ng pagsusuri ay labis na nakakagulat. Ang lambot, ang init, ang pakiramdam ng balat, lahat ay nagsasabing isang imposibleng katotohanan. Isa lamang siyang ordinaryong babae. Halos mabaliw si Izo. Ikinabot niya ang kaliwang braso ng anghel ng paglipol sa kanya. Idinugtong pa niya ang malungkot na mata ng Emerald Queen. Pero saan napunta ang mga iyon? At higit sa lahat, nasaan ang Perpetual Core? Bakit wala man lang kahit kaunting tunog ng mekanikal na tibok ng puso? Biglang sumigaw ang kanyang katulong na isang higanteng daga, mag-ingat ka. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumundag ang babae at kinagat ang leeg ni Izo. Nabahala ang daga at malungkot na wika, "Column, kaibigan. Ako na ang magdadala ng pamana ng angkan ng Persilade." Ngunit biglang umalingaw ang galit na tinig ni Izo. "Hayop ka, isusumpa kong lalagyan ko ng itlog ng backstink bug ang paborito mong imbakan ng keso." Nagulat ang daga. "Ano? Kalokohan yan. Sandali, buhay ka pa." Ang dugo na nakita kanina ay hindi pala kay Izo. Muling tumindig si Izo ng buong yabang. "Ako si Izo Persilade, ang pinakadakilang alchemical genius ng panahong ito. Sa tingin mo ba mamamatay lang ako sa sarili kong test subject? Tandaan mo, pinahalo ko ang likidong buod ng aking kaluluwa sa incubation tank ng huling kalamidad. May natural siyang pagkakaugnay sa aking kaluluwa. Hindi niya ako kayang saktan." Napakamot ang daga sa kanyang baba. "Likidong kaluluwa, parang wala akong maalala tungkol dyan. Ang natatandaan ko lang, nalasing ako noong gabing iyon at may iniabot ka sa akin na bote para ibuhos sa tangke. Pero mabango siya kaya ininom ko na lang." Bigla siyang napahampas sa noo. "Patay tayo dito." Mabilis na sumigaw si Izo, "Final calamity. Bilang iyong lumikha, inuutusan kitang bumaba sa akin." Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, tumitig lang ito sa kanya at unti-unting lumapit. Ilang saglit pa, inilabas niya ang kanyang dila at dinilaan si Izo. Namula agad ang mukha ni Izo. Dinilaan siyang muli ng babae, kaya tuluyan nang namula ang buong mukha niya. Napaatras siya sa gulat at itinulak ito. "Naapektuhan na ako. Daga, kunin mo agad ang purification spray." Agad niyang pinindot ang isang button sa console. Napakurap ang final calamity, naguluhan, bago siya biglang naibalik sa containment pod. Nang mapagtanto ng babae na nakulong siya, nagpanik ito at paulit-ulit na binangga ang salamin. Huminga ng malalim si Izo at nagsimulang mag-disinfect sa sarili. Ngunit habang ginagawa niya iyon, bigla siyang napaisip. Ang babaeng iyon, pero hindi pa man siya natatapos magsalita, mabilis siyang tumakbo patungo sa cabinet at naghalungkat ng mga lumang tala. Makalipas ang ilang saglit, nakahanap siya ng isang file. Ang orihinal na subject ng final calamity. Tama ang hinala niya. Ang babae ay, si subject number 2252. Namangha ang daga. Sandali, siya ba yung kalahating patay na babae na iniligtas natin noong 1 taon? Kaya pala parang pamilyar ang itsura niya. Pero teka, hindi ba kulay ube ang buhok niya noon? Kailan siya naging blonde? Sumagot si Izo, seryoso ang mukha. Iyon ang problema. Pati ang kanyang personalidad, nagbago rin. Flashback. 1 taon na ang nakalipas, sa lungsod ng Gordon, sa loob ng White Queen Bank.
Sa pinakatagong bahagi ng ventilasyon, nakabaon ng isang biochemical bomb. Nang umabot sa zero ang timer, naglabas ito ng ulap ng nakamamatay na lason. Samantala, sa loob ng banyo ng bangko, hinubad ng daga ang kanyang maskara. Dapat nagsisimula na ang bisa ng dragon spider venom. Tumango si Izo. Magaling. Simulan na natin. Agad silang naghanda at sinalakay ang bangko. Puno na ng lason ang buong gusali at lahat ng tao ay nawala ng malay. Isang gwardya na bahagyang gising pa ang gumrab, mga hayop. Mga hayop kayo. Ang tapang nyo para salakayin ang White Queen Bank. Alam nyo ba kung sino ang may-ari nito? Galit na sigaw ng gwardya. Hindi na siya pinatapos ni Izo. Wala akong pakialam, malamig niyang tugon. Biglang nagbago ang anyo ng gwardya at naging isang malagkit na blob ng slime. Napatingin si Izo at ngumiti ng palihim. Sa totoo lang, mas cute katingnan ng ganyan. Samantala, lumapit ang daga sa isang babae at sa anak nitong maliit na lalaki. Agad na naluha ang ina. Kunin niyo na ang lahat, pakiusap lang, huwag niyo akong patayin. Pagmamakaawa niya, ngumisi ang daga. Ikaw na rin ang nagsabi. Agad niyang inagaw ang lollipop mula sa kamay ng bata. Strawberry milk flavor, paborito ko. Umiyak ng malakas ang bata. Samantala, ibinaba ni Izo ang karatula at isinara ang pinto ng bangko. Itinutok naman ng daga ang thermal gun sa counter at nagsimulang tunawin ang salamin. Nang makarating sila sa mismong vault, ikinabot ni Izo ang isang pampasabog sa pangunahing pinto. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw, at bumukas ang vault, naglalantad ng napakaraming salapi at ginto. Nag-fist bump pa silang dalawa sa sobrang tuwa. Kunin na natin itong lahat, dahil ngayong gabi, tayo ang bida. Kinagabihan, nakatayo silang dalawa sa isang rooftop, may hawak na bote, at nagdiriwang na parang mga hari. Pero biglang, bang, isang putok ng baril ang pumailan lang sa malayo. Agad silang napayuko at nagtago sa likod ng water tank. Bulong ni Izo, sino ang nagpaputok? Alam na ba ng Security Patrol Bureau ang galaw natin? Nakinig ng mabuti ang daga. Hindi yun karaniwang bala ng patrol. Malaking kalibre iyon, revolver. Sa isang madilim na eskinita, isang lalaki ang lumitaw, may sigarilyo sa bibig at may hawak na revolver. Siya mismo, ang tinaguriang bayani ng syudad, direktor ng Lighthouse Division ng Gordon Security Patrol, ang bullet gentleman, si Hong Il. Sa harap niya, isang babae na wala na halos kalahati ng kanyang katawan ang gumagapang sa lupa, desperado para mabuhay. Nairita ang daga, si Hong Il, ang matandang ito. Ninakawan na natin ng isang bangko ang distrito niya pero wala man lang siyang imik. Pero ngayon, hinahabol niya lang yang isang babae, hindi ba sapat ang ginawa nating krimen para pagtuunan niya tayo ng pansin? Itinaas ni Izo ang kanyang isang kamay, wika niya, tumahimik ka muna daga, ang baho ng hininga mo, parang imburnal. Panoorin muna natin kung ano ang gagawin niya. Tinitigan ni Hong Il ang babaeng gumagapang at malamig na wika, isa kang tunay na hound ng Underdogs Unit. Kahit sa ganitong kalagayan, nakapatay ka ng 5 sa mga Tier 1 officers ko. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, gumagapang na parang aso. Sabihin mo sa akin, nasaan ang assassination roster ng Underdogs? Sabihin mo lang at baka palayain pa kita. Tinitigan siya ng babae, naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. Napatawa si Hong Il. At tama, nakalimutan ko. Lahat ng miyembro ng Underdogs Unit ay inalisan ng vocal cords para sa kanilang kaligtasan. Komunikasyon lang ay puro senadoryas ng kamay. Kawawang grupo. Unti-unting inilabas ng babae mula sa kanyang likuran ang isang maruming teddy bear. Napawi ang ngiti ni Hong Il. Agad siyang nagpaputok at tinamaan ang laruan sa kamay ng babae. Seryoso, nagtatangka ka pa, masamang babae. Yumuko siya at pinulot ang stuffed bear. Sandali, huwag mong sabihing dito mo itinago ang assassination list. Duguan at halos wala ng lakas. Kumapit ang babae sa pantalon niya at tinangkang abutin ang teddy bear gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang tanging nasabi lamang ng babae, hayop ka, ibalik mo yan. Walang pag-aalinlangan, ibinagsak ni Hong Il ang puwitan ng kanyang revolver sa ulo ng babae. Mukhang mahal na mahal mo itong maruming laruan, ha?
Sige, ibabalik ko. Itinapon niya ang teddy bear sa paanan ng babae. At pagkatapos ay biglang, binaril niya ang teddy bear, dahilan para masira ito. Umalangaw-ngaw ang nakakasindak na sigaw ng babae sa buong eskinita. Malamig na huminga si Hong Il. Wala na akong pakialam. Kahit wala ang listahan, malaki pa rin ang presyo ng bangkay mo. Hindi kasing laki, pero sapat na. Biglang may pumalakpak. Well, ang Justice Incarnate ng Gordon City. Ang matapang at incorruptible na bayani. Ang Bullet Gentleman mismo. Aba, may presyo ka rin pala. Mula sa dilim, lumabas sina Izo at ang daga. Mabilis na lumingon si Hong Il, nakatutok ang baril. Sino kayo? Ngumiti si Izo, walang bakas ng kaba. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Nasa harap mo ang pinakakilalang kriminal ng Gordon City, at ang pinakadakilang alchemical genius ng panahong ito, si Baron Izo. Sumangot ang daga at umubo-ubo. Napakurap si Izo at agad na pinalo ang kanyang daliri. Oo nga pala. Patawarin mo ako. Narito rin ang aking unang tenyente. Dr. Mudrat. Mabilis na sabat ng daga. Teka lang, dagdag pa niya. Ayokong tawagin na minyan. Partner in crime tayo. Pantay ang operasyon natin, malinaw. At isa pa, Mysterious and Mad Doctor. Rat ang tamang pangalan. Huwag mong kalilimutan ang mga adjectives. At sa isang iglap, nag-away ang dalawa na parang bata. Meron ka ng mad, sa Mad Rat, bakit kailangan pa ng Mysterious? Senggal ni Izo, dahil gusto ko, wala ka ng pakialam. Napatigil sila nang biglang nagsalita si Hong Milk at halatang halata na naiinis. Wika niya, hindi ako pumarito para makipaglaro sa mga bata, kaya kung nais nyo pang sikatan ng araw, umalis na kayo rito. Bumigat ang tono ni Izo. Mukhang minamaliit niya tayo. Mudrat, ipakita mo sa kanya ang pinagtrabahuhan natin. Ngumisi sila at ibinagsak ang dalawang mabibigat na duffel bag sa lupa. Napatingin si Hong Il sa mga bag at agad na nagdilim ang kanyang mukha. Kayo pala ang dalawang sumalakay sa White Queen Bank kaninang gabi. Ngumisi sina Izo at Mudrat, halatang natutuwa sa pagkakakilala sa kanila. Tinitigan sila ni Hong Il ng matalim. Mga kriminal na ipinagmamalaki pa ang kasalanan nila para lamang masiyahan sa isang baluktot na pangangailangan ng emosyon. Karaniwan, ang mga ganyang tao ay insecure at sabik lamang sa pagkilala. Base sa karanasan ko, palaging mga basurang pangilalim ang tulad ninyo. Dahan-daw ang tinaas niya ang revolver. Hindi ko karaniwang sinasayang ang bala ko sa mga baguhan o sa mga walang kwenta. Bawat putok, napakamahal. Pero para sa inyong dalawa, gagawa ako ng exception. Bilang isang gentleman, bibigyan ko kayo ng 3 segundong tumakbo. Ngumiti si Izo, ibinuka ang kanyang mga kamay. Hindi na kailangan. Sige, ipakita mo. Hayaan mong masaksihan ko mismo ang maalamat na gilas ng pinakamagaling na marksman ng Gordon City, ang Bullet Gentleman. Kung iyan ang nais mo. Kinaikit ni Hong Il. Ang kanyang mga mata at dahan-daw ang piniga ang gatilyo. Ngunit, hindi gumalaw ang kanyang daliri. Ano, bakit hindi kumakapit ang gatilyo? Dahan-dahan, lumitaw ang kaba sa kanyang mukha. Ang hawak niyang baril ay biglang bumigat na parang may 100 libra. Nang inag ang kanyang mga tuhod. Halos hindi niya kayang manatiling nakatayo. At doon niya napansin. Isa sa mga bag ay naglalabas ng manipis na berdeng usok. Ngumisi si Izo. Ang tagal bago mo napansin. Iyan ay neurocellular paralysis gas, codename, the powerless. Kapag ang tao ay nalanghap ng 300 papitam sa loob lamang ng 8 segundo, unti-unti nang mawawala ang kontrol sa kanyang katawan. Ikaw, higit 1 minuto mo na itong nilalanghap. Nagdilim ang mukha ni Hong Il. Sabihin mo, ano ang pakay ninyong dalawa? Plano nyo bang iligtas ang babaeng iyon? Umirap si Izo. Tanga ka ba? Kami ay mga kontrabida, sa tingin mo nagliligtas kami ng buhay ng ibang tao. Huwag mo nga akong patawanin sa mga walang saysay na mga pinagsasabi mo. At sa isang iglap, bang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Pumutok ang baril ni Izo, diretsyong tumama sa ulo ni Hong Il. Agad na nagliwanag ang katawan ng Bullet Gentleman at naging isang kumikinang na berdeng slime. Sa takot, nagsimulang gumapang palayo si Hong Il.
Hindi na siya pinansin ng daga. Sok, silver-ranked city hero. Nakakatawa, napakawalang kwenta. Pinagpag niya ang kanyang mga palad. Ayos na, linisin na natin ang eksena. Uwi na tayo para mag-party. Lumuhad si Izo sa harap ng sugatang babae. Napataas ang kilay ni Madrat. Oy, anong ginagawa mo? Pinagmamasdan lang, malamig na sagot ni Izo. Gusto ko lang malaman kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Sinuri niya ang katawan ng babae na parang isang doktor na nagbabasa ng checklist. Putol ang kaliwang braso at binti, nagsisimula ng mabulok ang sugat, may tama ng bala sa kanang palad. Ang tadyang, halos pulbos na. Binunot ang kanang mata, kalahati ng mga kuko wala na, sunog ang vocal cords. Hindi na rin normal ang tibok ng puso, cardiac failure, nalalapit na. At ang dugo niya, puno ng 4 na uri ng high-grade toxins. Tinitigan siya ni Izo ng may matinding interes. Isang himala na humihinga pa siya. Sino ba talaga siya? Hindi naman basta-basta sinusubject ng bureau ang kahit sino sa ganitong klaseng pagpapahirap. Umikot ang mga mata ni Madrat. At ano ngayon? Mamamatay rin siya. Uwi na tayo, mag-party na lang. Mas mahalaga iyon. Pinanlisikan niya si Izo ng tingin, puno ng hinala. Wika niya, sandali nga, huwag mong sabihin sa akin na plano mong iligtas yan. Halos umatras si Izo. Ililigtas siya. Ako si Baron Izo, ang numero 1 mastermind ng kasamaan sa syudad na ito. Ang pagsadyap sa iba, insulto sa pangalan ko yan. Napabuntong hininga si Madrat, halatang gamaan ang loob. Buti naman. Akala ko bigla kang lamambot. Tigilan mo nga iyang mga hero-hero na drama. Umalis na tayo. Ngunit bago sila umalis, muling tumingin si Izo. Gumagapang pa rin ang babae, pulgada kada pulgada. Mahina niyang ibinulong, seryoso. Pagkatapos ng lahat, gagapang ka pa rin. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Pagkatapos ay natawa siya ng malamig at umiwas ng tingin. Bahala ka na. Araw-araw, may nabubulok at namamatay sa mga eskinita. Walang kinalaman iyon sa akin. Dumagundong ang kulog. Bumuhos ang malakas na ulan. Binuksan ni Izo at nang daga ang kanilang mga payong at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit ang babae, hindi inalis ang tingin sa isang bagay. Nakatuon pa rin siya sa sirang teddy bear na nasa harapan. Sa huling lakas na natitira, gumapang siya at niyakap ito ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Nakapikit, patuloy pa ring nakangiti, hinayaan niyang lamunin siya ng lamig at ng pagbuhos ng ulan. Biglang may isang paang lamapat sa tubig sa tabi niya. Si Izo, bumalik siya. Sa isang operating room, nakasuot ng kumpletong surgical gear si Madrat, pasigaw na galit. Alam mo ba kung ano ang ginagawa natin? Ngayon, umiling si Izo, walang pakialam. Nagsasagawa ng operasyon. Namula ang mga mata ni Madrat sa inis. Hindi lang basta operasyon, nagliligtas tayo ngayon ng buhay, at ito'y labag sa ating pinaniniwalaan. Kailan ka pa nagsimulang magkaroon ng masamang ugali gaya ng pagliligtas ng tao? Nakalimutan mo na ba ang ating pangarap? Tanong ni Madrat. Mabilis na sumagot si Izo. Siyempre hindi. Ang layunin natin ay maging pinakamasasamang kontrabida na nakita ng mundo, at ibalik ang nakakatakot na kaluwalhatian ng angkang Perkselade. Pero para magawa iyon, kailangan nating malikha ang sukdulang sandatang biolohikal, isang bagay na kayang lipulin ang buong sangkatauhan at makipagsabayan sa mga Diyos mismo. Ang tinatawag na Final Calamity. Ang magiging sisidlan ng Final Calamity ay dapat nagtataglay ng lahat ng sukdulang negatibong damdamin, sakit, kawalan ng pag-asa, matinding dalamhati, at galit. Pero higit sa lahat, kailangan itong mapanatili ang isang maliit, dalisay, at hindi pa nagagalaw na piraso ng kabutihan, malalim sa kanyang kaluluwa. Iyon lamang ang tanging paraan para maging kontrolado ang Final Calamity. Nagpatuloy si Izo, mahigit 1,000 beses na tayong nabigo dahil wala sa mga naunang paksa ang nagtataglay ng ganoong katangian. Pero ang babaeng ito, siya ang perpektong kandidato. Nakunat ang noo ni Madrat. Oo nga, pero naghihingalo na siya. Baka mamatay na sa isang iglap. Tumalim ang mga mata ni Izo. Kung ganoon, wala nang oras para mag-aksaya.
Simulan natin agad ang final calamity procedure. Ihanda mo na ang mga materyales para sa transplant. Ako na ang kukuha ng dugo mula sa cocoon of despair. Pumalakpak si Mad Rat at sa loob ng ilang sandali, nakahanda na ang mga gamit pang operasyon. Nasa mesa ang natuyong kaliwang braso ng Angel of Annihilation, ang matang pawn ng dalamhati ng Emerald Queen, isang ikatlong henerasyong in-upgrade na artificial na puso, ang Heart Eternal, at sa huli, ang pinadalisay na dugong sugat mula sa decay-cleansed cocoon of despair. Isinuot ni Izo ang kanyang mga guwantes habang nakangisi. Panahon na para lumikha ng isang himala. Ngunit sa ikinagulat nila, matapos ang 400 araw ng walang tigil na pagsisikap, ang nilikha nilang sukdulang bioweapon, ang Final Calamity, ay lumabas na isang inosente, malapad ang mata, at parang walang muwang na anime girl. Napatulala si Mad Rat. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Napabuntong hininga si Izo. Simulan natin bukas ang nakasanayang proseso. Observation, cultivation, combat tests. Kapag siya'y lumabas na depektibo, scrap natin siya. Hindi ako magtatago ng isang palpak na eksperimento. Ngunit ng gabing iyon, hindi mapakali si Izo sa kanyang higaan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang inosenteng mga mata at litong ekspresyon ng bata. Sok, seryoso ba ito? Naiinis niyang itinapon ang kumot at bumangon. Bumalik siya sa laboratorio. Nandoon pa rin ang babae sa loob ng containment tank, tahimik, ngunit nanginginig ang maliit niyang katawan na parang isang takot na hayop. Napahinto si Izo. Hindi ako makapaniwala, ang makapangyarihang Final Calamity, natatakot sa dilim. Umikot na sana siya para umalis. Hindi ko problema. Isa lang siyang test subject. Malamang depektibo rin, pero tumigil siya. Ang imahe ng batang nanginginig sa loob ng tangke ay bumalik sa kanyang isip. Napakagat siya sa labi, mahigpit na pinisil ang kamao. At saka siya napabuntong hininga. Mabigat ang kamay na pinindot niya ang pulang button. Nagbukas ang salamin, lumabas ang singaw. Lumabas ka na, Final Calamity, mahina niyang bulong. Dadalin kita sa lugar kung saan ka makakatulog ng maayos. Ilang sandali pa, dinala niya ang batang babae pababa sa ikapitong palapag ng Nightmare Nest, ang high-risk containment ward. Biglang umatungal ang isang nilalang mula sa selda. Izo. Kapag nakalabas ako, kakainin kita ng buhay. Iyon ang specimen number 008, Dread Rage Dragon. Isang dambuhalang matang lumulutang ang dahan-daang bumukas at kumaluskos ang boses. Mamasdan ko ang iyong kaluluwa at ibabaon ito sa walang hanggang pahirap. Iyon naman ang specimen number 015, Abyssal Gaze. Sa lahat ng aking high-risk specimens, dagdag ni Izo, ang 008 at 015 ang pinakamasayahin. Dito ka titira, sa pagitan nila. Kaya siguro, hindi ka na matatakot. Inilagay ang batang babae sa isang containment pod sa pagitan ng dalawang halimaw. Pero agad na bumalik ang takot sa kanyang mukha nang magsara ang salamin. Kumaway na si Izo. Ayos, mag-behave ka na. Matutulog na ako. Pagbalik niya sa kanyang silid, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Oo, hindi na siya makakaramdam ng pag-iisa. Sa wakas, makakatulog na rin ako. Samantala, sa loob ng containment zone, muling umungol ang Dread Rage Dragon. Hoy, eyeball, nasa high-risk ward tayo. Anong karapatan ng maliit na tao na yan para makulong kasama natin? Sumagot ng tamad si Abyssal Gaze. Ewan ko, pero narinig ko si Izo na binanggit ang tawag sa kanya, Final Calamity. Bumungisnis ng malakas si Dread Rage Dragon. Final Calamity, ang langgam na iyon. Nagbibiro ka ba? Pumalakpak pa siya sa tawa. Hahaha, ang proyekto ni Izo na Final Calamity, nabigo na ng libo-libong beses. At kahit papaano, ang mga nauna, mukhang nakakatakot. Pero ito, isang ordinaryong batang babae, nakakatawa. Maging si Abyssal Gaze ay natawa rin. Oo nga, nakakatawang kabiguan. At biglang, maingat na kumatok ang maliit na batang babae sa pader na kristal. Umungol si Dread Rage Dragon. Hey, batang babae, tigilan mo na yan. Ang pader na yan ay gawa sa high-frequency bear crystal barrier na mismong si Izo ang lumikha. Kahit ako, sa pinakamalupit kong berserk mode,
hindi ko man lang nagawang basagin yan. Kung kaya mong sirain yan, magiging kabayo ako para sa iyo. Sumingit naman si Abyssal Gaze na nanunukso. Tama siya, kahit ang pinakamalakas kong sinag ng mahika, walang nagawa laban sa pader na yan. Pero kung kaya mong basagin ito, kusang loob akong magiging alaga mo. Biglang tumigil ang bata. Sa susunod na sandali, nagningning ng kulay pula ang kanyang braso, unti-unting nagiging parang kumukulong magma. Wala siyang sinabi, itinarak niya ang nagbabagang kamay sa pader na kristal. Parehong napatigil ang dalawang halimaw, halos hindi makapaniwala. Sandali, ang teknik na yon. Nanatiling nakadikit ang kanyang kamay sa salamin, at pagkatapos ay sumabog ang naglalagablab na apoy, kamakalabog at kumikislap, hanggang sa ang sinasabing hindi masisirang kristal ay nagdurog na parang malutong na yelo. Sa ilang saglit, nagkaroon ng malaking butas sa makapal na pader, ang mga gilid nito ay kumikislap pa sa init. Nakatitig lang ang babae sa siwang, litong-lito, walang ideya kung ano ang nangyari o kung bakit bigla na lang nagbago ang kanyang kamay. Samantala, parehong nagulat at nabigla si Dread Rage Dragon at Abyssal Gaze. Biglang lumuhad si Dread Rage Dragon at mabilis na yumuko. Boss Lady, pakiusap, tanggapin mo ang aking paggalang. Mula ngayon, ako'y magiging tapat mong kabayo, pakiusap. Wasakin mo din itong salamin na humaharang sa akin para makalabas. Sumunod ding yumuko si Abyssal Gaze, nakayuko ang dambuhala nitong anyo. Boss Lady, isinusumpa ko ang aking walang hanggang katapatan. Ako ang magiging alagang tapat mo. Basta, pakawalan mo lang ako para makalanghap ng sariwang hangin. Samantala, habang nakakatulog na si Izo, biglang bumangon ang tunog ng matinis na alarma. Sumugod si Madrat, halos mabaliw sa kaba. Anong nangyayari? Iyon ang high security alarm. At level 4 breach yun. Ibig sabihin, 3 o higit pang selda ang nabasag ang pader, at lahat ng subjects ay nakatakas na. Kailangan nating pigilan ito agad. Habang patakbo papunta sa containment zone, hawak ni Madrat ang log. Cell F202, Subject Number 8, Dunfang the Ravager. Cell F204, Subject Number 15, Abyssal. Iblay. At NF203, teka lang, hindi ba dapat walang laman ang selda na yon? Agad na inagaw ni Izo ang tablet at tumitig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang footage. Ang batang babae, tinunaw ang pader gamit ang nagbabagang kaliwang kamay. Hindi ka panipaniwala, na ipakita niya ang braso ng Inbringer. Bulalas ni Izo, puno ng tuwa. Pero si Madrat ay halos mabaliw. Teka muna, kalimutan na yan. Bakit ba nandito ang Final Calamity sa high-risk sector? Umalangaw-ngaw ang malamig na tunog ng elevator. Nang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng kaguluhan. Dalawang dambuhalang nilalang ang nagwawala. Tumulim ang tingin ni Izo. Okay, that's enough. Tumigil na kayo ngayon din. Doon lang humarap ang dalawang halimaw. Umungol muna si Dunfang. Izo, ang kapal ng mukha mo. Ginawa mo akong eksperimento, ikinulong mo ako ng parang daga sa laboratorio. Ngayon, oras na ng paghihiganti. Bago pa siya makasugod, basta na lang pinaputukan ni Madrat. Boom! Sumabog ang isang ulap ng usok sa ibabaw ng ulo ni Dunfang. Ano to? Senggal ng dragon. Kalmadong sumagot si Izo. Iyan ay isang bio-grenade na may lamang mahigit 200 itlog ng spider dragons. Bilang isang dragon, alam mo kung ano ang ibig sabihin yan. Nang inag ang tinig ni Dunfang. Hindi maaari. Ang mga parasitikong gagamba na kumakain lamang ng lahi ng mga dragon, kapag napisa ang mga yon, wala nang takas, tanging kamatayan ang naghihintay. Ngumiti ng malamig si Izo. Akalain mo yun. Akala ko puro kaliskis ang laman ng utak mo, nakakapag-isip ka rin pala ng maayos. Sa kabilang banda, nagsamantala si Abyssal Gaze. Habang abala siya kay Dunfang, tama na para matuno ko siya sa pamamagitan ng aking pinakamalakas na sinag. Ngunit casual lamang na itinapon ni Izo ang isa pang granada. Automatikong nakatutok ang dambuhalang mata sa bagay na iyon. Boom! Pumutok ito sa isang nakakabulag na liwanag. Ang mata ko, hindi ako makakita. Izo, hayop ka. Anong ginawa mo sa akin?
Ngumisi si Izo. O, ano ngayon? Handa na ba kayong bumalik sa inyong mga hola? Ngunit ngumisi si Dunfang, galit na galit. Huwag kang mag-ilusyon, Izo. Hindi ka papanalo. May ate pa kami. Tama, dagdag ni Abyssal Gaze. Tinunaw niya ang iyong sinasabing hindi masisirang kristal na parang mantikilya. Wala kang laban sa kanya. Napataas ang kilay ni Izo. Ate, anong ibig niyong sabihin? At mula sa pagitan ng dalawang nagwawalang halimaw, isang batang babae na may gintong buhok ang marahang lumitaw. Nanigas ang ekspresyon ni Izo. Walang duda, siya nga ang final calamity. Buwisit, kung mawawalan siya ng kontrol, siguradong magkakaroon tayo ng malaking problema. Biglang tumawa ng malakas si Dunfang. Wika niya, ngayon ko lang nakitang matakot yang pagmumukha mo Izo. Ate, itong hayop na to ang nagkulong sa atin, tinrato tayo na parang mga daga sa eksperimento. Isang malaking insulto, pakiusap, gantihan mo siya sa lahat ng ginawa niya. Dahan-daang naglakad papalapit ang dalagang may gintong buhok. Mabigat ang tensyon sa paligid. Si Mad Rat ay nagsimula ng kabahan. Sandali lang, wala kang contingency plan para pigilan ang final calamity. Tanong niya, pawis na pawis. Nagngalit ang panga ni Easer. Sa teorya, wala pang pisikal na paraan para tuluyang supalan siya. Bigla na lang tinaas ng babae ang kanyang paa at kumari pa ng takbo papunta kay Easer. Nanlaki ang mata niya. Hindi pwede, sigaw niya sa isip. Sa isang iglap, itinulak siya ng dalaga hanggang sa mabagsak siya sa sahig. Hindi pa huli para magmakaawa, panunukso ni Dunfang. Tanggalin mo itong mga spider egg sa katawan ko, halikan mo ang mga kuko ko. At baka, mikikiusap ako kay ate para hindi ka patayin. Pero kung patatigilan mo, baka maputol na lang ulo mo. Pero natigilan ang dragon. Teka, ate, anong ginagawa mo? Ang final calamity ay, nakasampa kay Easer pero parang aso na masayang dinidilaan ang mukha niya. Napabuntong hininga si Easer. Tumigil ka nga, final calamity, seryoso, pwede bang tigilan mo ang pagdila sa akin? Tumingin lang ang dalagang blonde, walang malay at blanco ang ekspresyon. Okay, gets ko na. Ayaw mong matulog dito, tama ba? Sige na nga, hahanap tayo ng ibang lugar. Kontento ka na. Agad siyang muling tumalon papunta kay Easer. Napilitan siyang itulak palayo gamit ang dalawang kamay. Tama na, para kang aso Si Dunfang naman ay halos mabaliw sa takot. Big sis, anong nangyari sa'yo? Nasaan na yung lumalagablab na apoy sa mga kamay mo kanina? Yung ginamit mong pangtunaw sa crystal window. Matalim na tumingin si Easer sa dalawang halimaw. Kayo pala ang nagudyok sa final calamity para sirain ang containment chamber. At dahil doon, nag-ulo pa ang mahimbing kong tulog. Sabihin niyo, paano ko kayo dapat pasalamatan, ngayon? Sa huli, napilitang isuot kay Dunfang ang isang nakakahiya at maliwanag na pink restraint suit. Galit na galit itong sumigaw. Isa akong marangal na dragon. Kung paparusahan mo ako, gawin mo naman ng may dignidad. Paano ko haharapin ang iba sa high-risk containment block kung ganito itsura ko? Samantala, ang chamber ni Abyssal Gaze ay pinuno ng napakaraming sibuyas. Arg! Ang mga mata ko! Alisin niyo itong mga hayop na sibuyas. Sigaw niya, halos mabaliw. Habang nangyayari iyon, ang final calamity naman ay ini-escort palabas ng high-risk zone. Napahilot si Easer sa sentido niya. At heto na ang totoong problema. Ayaw niyang matulog sa Lab Zero, ayaw din sa observation ward. So, saan ko siya patutulugan ngayong gabi? Nagkibit balikat si Mad Rat. Madali lang yan. Patulugin mo na lang sa kwarto mo. Buweset ka talagang daga ka. May saltik ka na ata sa utak. Hinding-hindi ako papayag na matutulog sa kwarto ko ang isang test subject, lalo't na isang babae pa. Pero umiling lang si Mad Rat, kalmado pa rin. Siya lang naman ang nakikinig sa'yo. Kung ilipat mo siya sa ibang lugar tapos magdulot siya ulit ng sakuna, kasalanan mo na yon. Pinakaligtas kung palapitin mo siya. Ngumiti si Easer nang may kumpiyansa. Siyempre, nagdagdag ako ng sarili kong soul extract habang nasa cultivation stage siya. Natural, magkakaroon siya ng affinity sa akin. Kumamaw ng ulo si Mad Rat, nahihiya.
Oo nga pala, hindi ko pala nailagay yung soul extract mo sa tangke. Hinablot siya ni Easer sa kwelyo. Anong sinabi mo? Nagpaliwanag naman si Madrat habang natataranta, wika niya. Sandali lang, hindi ko naman kasalanan yun. Binigay mo sakin nung lasing ako. Alam mo naman, ang amoy ng liquefied soul extract parang mamahaling alak. Nalasing ako, akala ko iniinom lang. Pasensya na, nagngit-ngit si Easer. Buwisit kang tanga ka, yun ang huling pananggalang natin. Kung magwala ang final calamity nang wala yun, lahat tayo patay. Sandali, tumingin ka sa likod mo. Sigaw bigla ni Madrat. Paglingon nila, nakita nilang umaakyat ang final calamity papasok sa isang higanteng aquarium. Sa susunod na segundo, sumisid siya ng buong lakas at kumamo ng isda gamit ang hubad na kamay. Ang mga nine-headed hydra hatchling sa loob ng tangke ay nagtatago agad sa likod ng mga corale, nanginginig sa takot. Hoy! Si Little Nine, hindi laruan yun. Lumabas ka riyan agad, bulyo ni Easer. Pero hindi siya marinig dahil nasa ilalim siya ng tubig. Ninas na si Easer. Hinayla niya ng malakas ang paa ng dalaga para ilabas siya. Pero dala ng bigat, sumama rin siyang nabagsak at bumangga sa sahig. Madilim. Nabagsakan siya ng katawan ng final calamity, eksakto pa sa kanyang mukha. Umupo si final calamity sa tabi, inosente ang tingin habang nakatingin sa namumula at platong mukha ni Easer. Final calamity. Bilang lumikha sa'yo, inuutos ko, huwag na huwag ka nang pupunta ulit sa tangke ni Little Nine. Mariing saway ni Easer, bigla na lang siyang bumahing ng malakas. Basang-basa mula ulo hanggang paa, mukha siyang kawawang-kawawa. Napabuntong hininga si Easer. Arg, ang dumi mo. Sige na nga, linisin muna kita. Ilang sandali lang, pinuno na niya ng maligamgam na tubig ang bathtub. Hinawakan niya ang kamay ni Final Calamity at ilang beses itong sinuri sa ilalim ng kilikili gamit ang scanner. 3 beses niya itong ginawa, at lumabas na wala namang dala itong anumang pathogens. Pero kahit ganon, nakasimangot pa rin siyang nagbulong. Buwisit, ang ideya na paliliguan ko ang test subject dito sa bathtub ko, nakakainis. Lumapit siya at malamig na sabi, "Oh, ganito. Pag-alis ko, ikaw ang maghuhubad ng damit, papasok dito at maliligo." Tinitigan lang siya ng dalaga gamit ang walang malay at walang alam na tingin. Napahawak sa noo si Easer, sabay buntong hininga. Wala na siyang nagawa kaya naman, ikinumpas niya na ang kanyang kamay para ipaliwanag sa dalaga ang dapat nitong gawin. Pag-alis ko, huhuberin mo ang damit mo. Pagkatapos, papasok ka rito at maghuhugas ng katawan. Gets mo? Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan, parang sunod sa Niren. Pero sa mismong susunod na segundo, bigla na siyang nagtanggal ng damit sa harap mismo ni Easer. Hoy! Pagkaalis ko pa, tanga ka ba? Sigaw niya, sabay pikit ng mata ng mariin. Sandali siyang natigilan. Teka, bakit ba ako nahihiya? Isa akong dakilang alchemist. Para sa isang tunay na alchemist, walang kasarian ang test subject. Dapat harapin ko ito ng may dangal. Binuka niya muli ang mga mata, at agad damaloy ang malakas na dugo mula sa kanyang ilong. Sa isang iglap, bumagsak siya dahil sa labis na pagdurugo. Bulong niya sa kanyang isipan. Grabe, ang laki ng cocomelon, at kulay pink pa ang 2 aratiles na nasa gitna. Makalipas ang ilang sandali, bumangon din siya, nakasalpak ang mga tisyo sa ilong at nakasuot ng tinted goggles para safe. Habang binabanlawan niya ang buhok ng dalaga gamit ang showerhead, napabuntong hininga siya. Sa huli, ako pa rin ang naglilinis sa batang ito. Ibinaba niya ang showerhead, kumuha ng shampoo at maingat na inilagay sa ulo ni Final Calamity. Habang sinasabon, mariin siyang nagpaalala. Walang gagalaw at huwag mong bubuksan ang mga mata mo. Kapag may shampoo na pumasok dyan, wala akong pananagutan kung mabulag ka. O, iatras mo ang ulo mo. Sumunod naman siya ng tahimik, itinagilad ang ulo habang binabanlawan ng maligamgam na tubig. Hindi naiwasang mapaisip si Easer. Inaamin ko, ang biological carbon-based body niya ay talaga namang nakakamangha. Maya-maya, pinatay na niya ang tubig at inihagis sa kanya ang tuwalya. Hindi ako katulong mo, klaro. Magpunas ka ng sarili mo. Kahit pa Final Calamity ka,
hindi kita pupunasan. Paglingon niya, nadulas ang paa niya sa isang nakaligtaang sabon. Dumulas ang katawan niya pabalik, bumagsak sa bathtub, at malakas na tumama ang ulo. Ang sakit, reklamo niya habang hinihimas ang batok. Buwisit, mas mabuti pa siguro kung binuhusan ko na lang siya ng pressure hose sa decontamination room. Ngunit tinitigan lang siya ng dalaga gamit ang malalaki at nag-aalalang mga mata. Marahan itong iniunat ang kamay para tulungan siyang tumayo. Eksaktong bumukas ang pinto. Hoy! Nakakita ako ng anti-explosion collar. Kung nag-aalala ka pa rin na baka magwala si Final Calamity, pwede mo. Napatigil si Mad Rat, nanigas sa nakita. Makalipas ang ilang segundo, ngumisi ito ng dahan-dahan at isinara ang pinto. Oops! Pasensya na, mukhang maling oras ang pagpasok ko. By the way, kuskusin mo ng maigi si Junior, okay ba? Pagkalabas niya sa hallway, napatingin siya sa isang painting sa dingding at ngumiti. Master, makakaasa ka na. Normal naman ang panlasa ng Young Lord. Sa huli, bumigay na rin si Easer at siya na mismo ang nagpunas ng buhok ng dalaga gamit ang tuwalya. Pagkatapos, kumuha siya ng hair dryer mula sa drawer at isinaksak. Pero sa mismong sandaling iyon, napatingin si Final Calamity sa salamin at nakita ang hair dryer. Ang hugis nito, sobrang kahawig ng isang baril. Biglang bumalik sa kanya ang alaala ng lalaking tumutok ng baril sa kanya noon. Nanlaki ang mga mata niya sa takot at nagsimulang manginig. Umupo ka lang. Hair dryer lang to. Patutuyuan ko lang buhok mo, casual na sabi ni Easer. Pero nang damilat siya ulit, wala na ang dalaga. Ha! Nasaan na siya? Pagtingin niya sa paligid, napansin niya ang anino sa likod ng kurtina. Bakit tila nanginginig ang kanyang katawan? Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Hinailan niya ang kurtina at nakita ang dalaga, nakayakap sa sarili, nanginginig sa sulok. Natigilan si Easer. Ha! Natatakot siya, pero hindi man lang siya kinilabutan laban sa mga halimaw kanina. At doon niya na-realize, teka, yung hair dryer. Dahil hawig ito sa baril. Siguradong bumalik ang alaala ng gabing hinabol siya ng bullet gentleman. Kahit paano, may natitira pa ring pira-pirasong alaala si Final Calamity mula sa pagkatao niya bago siya gawing eksperimento. Arg, napakabigat mong alagaan, bulong ni Easer sa sarili. Nakita niya si Final Calamity na nanginginig pa rin sa sulok. Napabuntong hininga siya at mahinang tumawag. Hoy, Final Calamity! Dahan-daang itinaas ng dalaga ang ulo niya, may halong kaba at pag-aalinlangan ang mga mata. Nang muli niyang makita ang hair dryer na hawak ni Easer, agad siyang napatikip ng ulo, muling nanginig ang buong katawan. Pero ngayon, hindi siya nilapitan ni Easer. Sa halip, binuksan lang niya ang hair dryer. Kumalat sa katahimikan ng silid ang mahinang ugong ng makina. Hindi ito nakakatakot, banayad, mainit, parang nakapapawi ng kaba. Hindi nakatiis ang dalaga. Dahan-dahan siyang sumilip gamit ang isang mata, pinagmamasdan ng kakaibang bagay na kanina lang ay kinatatakutan niya. Itinutok ni Easer ang hair dryer sa sarili niya at pinasabog ang hangin sa mukha niya na parang eksena sa isang shampoo commercial. Ginawa pa niyang katawa-tawa ang itsura niya, gumugulong ang ulo na parang artista. Napatitig lang si Final Calamity, naguguluhan. Pero unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang labi. Hanggang sa hindi na niya napigilan, napatawa siya ng malakas, tawa na inosente at totoo. Ngumiti si Easer at iniabot sa kanya ang hair dryer. Ginaya naman siya ni Final Calamity, pinindot ang power button, at nang biglang umihip ang mainit na hangin at kumalat ang buhok niya sa ere, napaigik siya sa gulat at tuwang-tuwa. Makalipas ang 20 minuto, nakatulala na si Easer, nanginginig ang talukap ng mga mata. Buwisit, dapat hinayaan ko na lang siyang matakot sa bagay na to, inis na bulong niya. Hindi na niya kinaya, agad niyang inagaw ang hair dryer. Hindi ko ginugol ang higit 1 taon para likhain ka, para lang magpalipas ka ng buong gabi kakalaro ng hair dryer. Nagmakaawa ang tingin ni Final Calamity, parang batang humihingi ng laruan. Wag mo kong daanan sa cute na mukha. Hindi uubra yan sakin, asar na sabi ni Easer, sabay siksik ng hair dryer sa cabinet at nilak gamit ang susi. Ipinakita pa niya ang susi na parang trepeo. Kung mag-behave ka, baka ipagamit ko ulit.
Pero sa ngayon, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Maya-maya, dinala siya ni Easer pabalik sa kanyang kwarto. Ngayon, saan ko ba patutulugan ang problemang to? Hindi siya pwedeng sa kama ko. Sagrado to. Walang experiment subject na pwedeng humiga rito. Rule na yun. Period. Pero bago pa niya matapos ang iniisip, bigla nang gumapang si Final Calamity sa kama at nagtalukbong ng kumot. Namilog ang mata ni Easer. Hoy! Sinong nagsabi na pwede kang humiga sa kama ko? Bumangon ka dyan, istorbo ka. Tinitigan lang siya ng dalaga, inosente at walang muwang. Makinig ka, bilang experiment subject, hindi ka pwedeng sa kama. Doon ka sa sahig matutulog ngayong gabi. Walang iyak, walang reklamo. Sa wakas, nakahinga rin si Easer at nakapikit para matulog. Pero bago tuluyang makaidlip, napatitig siya kay Final Calamity. Nakatulog ito sa sahig, mahigpit na nakayakap sa sarili, parang isang batang ligaw sa lansangan. Namula ng kaunti ang mukha ni Easer. Mukhang okay naman ang lahat, sa wakas makakatulog na ako. Pero bago pa siya dalawin ng antok, may narinig siyang ingay sa gilid ng kama. Hoy! Sinabi ko na, matulog ka lang. Huwag kang kikilos. Sigaw niya. Tumigil naman agad ang mahinang tunog. Ipinikit ulit niya ang mga mata. Ngunit hindi nagtagal, may narinig na naman siyang kakaibang kaluskos. Hindi na siya makatulog. Naiinis siyang bumangon. Buweset, ano na naman ba ang problema mo? Nang makita niya ang dalaga, bigla siyang natigilan. Nakita niya si Final Calamity, nanginginig na parang dahon, pawisan ng malamig at yakap-yakap ang sarili. Halatang nilalagnat na. Napabuntong hininga si Easer. Wala siyang nagawa kundi tumayo. Hindi niya kayang hayaan na magkasakit ito sa sahig. Nagpunta siya sa kwarto ni Rat. Pero nadatnan niya itong mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang isang magazine na puno ng larawan ng mga babae. Binuklat ni Easer ang magazine at napangiwi. Kadiri, walang kwenta ang panlasa ng daga na to. Hinampas niya sa mukha si Rat. Hoy, Stingball, gumising ka. Ngunit ang higanteng daga, kamot lang ng pisngi at tuloy sa paghilik. Nainas si Easer. Buwiset na hayop na to, ang sarap ng tulog, habang ako, hindi nawawala ng sakit ng ulo. Ngunit bigla siyang nakangisi nang may naisip na kalokohan. Kinuha niya ang isang back-stink bug at inilapit mismo sa ilong ni Rat. Pagkatapos magsuot ng gas mask, inihanda na niya ang sarili. Tleak! Pumutok ang insekto sa kamay niya at naglabas ng makapal na dilaw na usok na sobrang baho. Sa isang iglap, niyakap ni Rat ang isang garapon at nagsuka ng nagsuka. Ga! Anong klaseng amoy ito? Sigaw nito, sabay kapit sa kwelyo ni Easer. Nasaroon ka na ba ng bait? Ngumisi lang si Easer, parang deserve niyang sapakin. Well, siguro sa susunod, huwag mo nang ibato sa akin ang Final Calamity. Genius ka, reklamo ng daga. So ang grand plan mo ay lasunin ako sa gitna ng gabi. Kumamo si Izo ng tainga, halatang naiilang. Yun. At saka, gusto ko lang sanang magtanong kung may extra kang kumot. Nagbago ang itsura ng daga, naging pilyo ang ngisi. Oho, para sa Calamity chick na yun, ano? Aba, kung makapanglait ka sa kanya parang walang bukas. Pero ayan, tinamaan ka rin ng puberty. Virgin boy / Tumahimik ka nga, sagot ni Izo na halatang naiinis na. Bukas na ang physical at combat tests. Bago natin makuha ang immunity data niya, kailangan nasa maayos siyang kondisyon. Walang impeksyon, walang istorbo. Gets? Napairap ang daga. E bakit sa akin ka pa humihingi ng kumot? Hindi ba 6 ang set mo? Pahiram ka na lang ng isa. Hindi pwede, umiling si Izo, matatag. Bawat isa niyan ay may naka-schedule na gamit ayon sa siyentipikong prinsipyo. Tuwing Lunes at Linggo, simula at pagtatapos ng cycle, kaya ginagamit ko ang Ouroboros blanket. Kumakatawan ito sa walang katapusang loop. Martes at Miyerkules, nakalaan para sa malalim na pag-aaral ng alchemy, kaya ang gamit ko ay ang kumot na may nakaukit na alchemical sigils. Nakakatulong ito para damaloy ang kaalaman ng mga sinaunang pantas. Huwebes naman, para sa purification ng elixir of life, ang Azeth. Nagiging kulay ube ito kapag nalinis, kaya ang gamit ko ay violet blanket. At iyon din ang paboritong kulay ni Mama.
At tuwing Biyernes, sagrado yun. Lumalabas ang Art of Crime. Kaya syempre, ginagamit ko ang officially licensed Red Jack Betang set. Ritual is everything. Papaliwanag na sana si Izzo tungkol sa Sabado nang putulin siya ng daga. Hayaan mo na akong manghula. Para ay motivate ang sarili mo sa paggawa ng ultimate bioweapon, ay print mo ang prototype image ng Final Calamity mismo sa Saturday blanket mo, di ba? Eksakto. Tumango si Izzo, proud pa. Kaya wala akong extra na maipapahiram. Tinitigan siya ng daga ng seryoso. Dude, siya mismo ang Final Calamity. So kung matutulog siya sa kumot na may mukha niya, makes perfect sense. Napatigil si Izzo, walang maisagot. Tinapunan niya ng masamang tingin ang daga. Technically, hindi pa siya pumapasa sa lahat ng performance tests. Kaya hindi pa siya karapat-dapat sa titulong Final Calamity. Ngumanga ang daga, sabay hikab. Call her whatever you want. Isa lang ang kumot ko at hindi ko ibibigay. Dream on. Napailing si Izzo. Daga na nangangailangan ng kumot, katawa-tawa. Pero ilang saglit lang, nakatayo na siya sa harap ng sariling storage cabinet. Napabuntong hininga siya ng malalim bago inilabas ang Saturday blanket. Habang ipinapalatag ang kumot, hindi siya tumigil sa pangangaral. Ito ay isang mabait na pagpapahiram mula sa iyong dakilang lumikha, ako. Kaya igalang mo to, walang laway, walang gusot, at lalong walang paglulungkos na parang burrito. Naiintindihan mo ba? Final Calamity. Pero nakatulog na si Final Calamity, nakatalukbong na parang isang munting kuting, payapa at komportableng natutulog. Humiga si Izzo sa kama, bulong sa sarili, para sure, baka lagyan ko siya ng shock collar. Bahala na, shutdown na ang utak ko. Pero nang sumapit ang hating gabi, wala na siya sa higaan. Tahimik siyang nakatayo sa tabi ng kama ni Izzo, mga matang bughaw na kumikislap sa dilim, nakatitig lang sa kanya. Eksaktong alas 8 ng umaga, isang uwak ang tumilaok sa labas, tunog mekanikal. Bangon na, greatest alchemist of the century. Damilat si Izzo na parang zombie. Arg, nakalimutan kong mag-set ng alarm. Buwisit na babae yon, ni hindi ko nakuha ang buong 8 oras ko. Biglang napansin niya, may kamay na nakapatong sa dibdib niya, at may mainit na hiningang dumadampi sa tainga niya. Namula agad ang kanyang mukha, may kakaibang kiliting gumapang sa batok niya. Eto ba yung init na iyon? Bulong niya. Paglingon niya, nakita niya si Final Calamity, mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nakaakap sa bewang niya, parang batang mahimbing at payapa. Natulala si Izzo. Hindi ito mukhang world-ending bioweapon na ginawa ko. At sa gitna ng malabo at hindi maintindihang sandali na iyon, bam! Bumukas ang pinto ng walang katok. Morning, Izzo, nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ng daga. Napatingin ito sa paligid at agad napansin na wala ang babae sa silid. Teka, nasaan ang babae? Saan siya nagpunta? Nanigas si Izzo, ramdam ang panik na samampas sa dibdib niya. Hindi ko alam. Nanlaki ang mata ng daga, seryoso ang mukha. Ano, sira ba ang ulo mo? Kung nakapasok siya sa high-risk specimen zone o sa main lab, yari tayo. Bilasan mo, buksan ang surveillance. Nang itim ang mukha ni Izzo. Ikaw na muna ang mauna sa surveillance room. Susunod ako. Tumango ang daga. Sige, pupunta na ako roon.